ba na si Kristo'y tao? Malaking kasinungalingan niya ang kapatid. Meron ba naman tao na nando na bago pa magkamundo? Ang tao kinuha sa alabok ng lupa, doon 7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Wala pang mundo, may Kristo na eh. 17:5-24, ulitin mo kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Basahin natin ang 1:4 ng Ebreo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Paano naging tao yan? Si Kristo raw, taong pinag-uusig ng mga Hudyo, pinatay, pinako sa krus. Ang hindi nila naintindihan, nagkatawan tao. Ang pinatay, ang namatay yung katawan tao, hindi yung Kristo, hindi yung Berbo, hindi yung anak ng Diyos na Espiritu na ipinanganak bago magawa ang sanlibutan. Katunayan yan sa 10:5 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, nung pumasok siya sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi si Kristo rito nag-umpisa sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, pagpasok niya sa sanlibutan, may pinanggalingan siya bago siya pumasok sa sanlibutan. Pero pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Alin ba yung katawang inihanda ng Ama sa kanya? Yung ipinagbuntis ni Maria. Ano ang tawag doon? 1:14. At nagkatawang tao ang Verbo. Verbo, nagkatawang tao. Yung katawan niyang tao, hindi siya. Nagkatawang tao siya. Ano yung sabihin ng nagkatawang tao? Hindi siya tao. Paano naman magiging tao pala siya? Bakit? Dati siyang espiritu na anak ng Diyos. Ang Diyos ay espiritu, ang anak niya espiritu rin. Ang Diyos ay Diyos, ang anak niya Diyos din. Ang anak ng tao, tao. Ang anak ng Diyos, Diyos din. Dapat nating maintindihan yon. Ipinanganak siya ng Diyos. Wala pa ang sanlibutan, ipinanganak na siya. Pero nung dumating ang panahon, pumasok siya sa sanlibutan. Nung isinugo siya ng Ama, inihanda sa kanyang isang katawan. Pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo, sabi ng anak. Anong katunayang hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan? Basahin natin ang 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang tao na nag-umpisa sa langit, masabihin mong tao si Kristo. Paano mo sasabihin tao yan galing sa langit? Meron bang taong galing sa langit? Ang tao galing sa alabok. Teka siya. Sabi niya tao siya. Nagkatawan tao nga eh. Ngayon sasabihin nila, si Kristo'y tao. Bakit? Kasi isa lang ang Diyos. Paano mong nabilang ang Diyos? Tinan mo, ang bilang ng Biblia, iba sa bilang mo eh. Sa 10:30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Ang iisang Diyos, meron kasamang Ama at anak. Pinopwera mo yung anak eh. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Bakit? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Saan nag-umpisa yung anak? Nasa sinapupunan ng Ama yung anak.